hernia sa baboy, paano maiwasan at paano ito gamutin. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Nakita niyo po guys yung mga alon na yan sa baybay po sa dagat. Yan po ay nakakapagbawas ng ating stress po bilang tao. By the way guys, sa video na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong aking karanasan ngayon or naranasan ngayon sa pagkakaroon ko po ng isang fattener na baboy ko, itong aking pong 9 batch fatteners, yung pong meron siyang hernia. So ako po guys ay magbabahagi po ako sa inyo, especially po sa mga beginners dyan na nag-alaga ng baboy. Tune in ka lang po guys dahil ako po ay magbabahagi ng mga munting idea, munting kaalaman na based po sa pagsaliksik, sa research at based din po mga tip na base lang sa aking opinion na ihandog ko po sa mga baguhan dyan. So guys, kung ikaw po pala ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po at i-hit mo ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-alaga po ng baboy. So ngayon guys, balik tayo dito po sa akin pong pang Pinobring Small Backyard Piggery. Yan po ay kiniklaim ni Dodong, pang Pinobring Small Backyard Piggery. So advance ko lang pong sabihin mga viewers, na especially sa mga baguhan na kapag po kayo ay bumili ng mga biik sa mga babuyan, sa mga farm, either backyard piggery man yan or farm ng mga baboy talaga, yung mga farm na malalaking baboyan. Pag kayo po ay nakapagbili ng mga biik sa kanila, ang tip ko po na iaalay ko para sa inyo, i-double check nyo po or tignan ng mabuti yung pong mga biik na meron ba silang hernia. Kung inyo po nakita guys yung bukol sa ilalim guys, ayan, yan po ay hernia. Hernia kung sa English. So, ang history kasi nitong aking mga biik na to, yung mga baboy na to, when I bought them before, hindi ko po napansin yung isang baboy dito na inyo pong nakita kani-kanina lamang, na nung biik pa siya, or nung time na kinilo siya sa pagbili ko sa farm noon, hindi ko po napansin or hindi ko po nakita talaga, kahit si Mrs. hindi namin nakita, na meron palang maliit na bukol sa may bandang pusod. Maya-maya konti guys, akin pong i-share sa inyo kung bakit nga ba nagkakaroon ng problema ang ganito, yung bukol or hernia sa baboy. So, isa po sa mga tip ko, mas maganda po na i-check natin ang mga biik ng husto para masigurado natin kung ano ba talaga ang kanilang body condition, sila ba ay may bukol, may hernia. So ito guys, huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito po ang ating vlog ngayon, Grower Stage Part 1 by the way. So first time kong nagkaroon ng fattener na may hernia, gamot at pag-iwas nito. So disclaimer lang muna, ang ibang impormasyon dito sa video na ito ay galing sa pagsaliksik na ginawa ng mga eksperto. Okay, so ang hernia mga kababayan, beginners, merong dalawang klase. Meron pong tinatawag na umbilical hernia. Kuya Dodong, baguhan kami, ano po yan? Anong ibig sabihin yan? So ayon sa eksperto, itong umbilical hernia, ang ibig sabihin nito, ito ay ang pagbaba ng bituka ng baboy sa tapat ng kaniyang butas sa pusod dahil sa manipis or hindi pagsara ng kaniyang abdominal linings or laman sa loob ng tiyan na nasa tapat ng pusod, kaya ang bituka ng baboy ay bumababa. Yan po mga viewers ang tinatawag na umbilical hernia. Sumunod po, ang pangalawa ay tinatawag na scrotal hernia. Ayon ulit sa eksperto, ang scrotal hernia, ito ay ang pagbaba ng bituka ng biik papunta sa pinag-alisan o kaya pinagtanggalan ng egg matapos magkapon. Ito ay nangyayari kapag mali or hindi tama o kaya hindi wasto ang paraan ng pagkakapon sa mga male piglet or mga lalaking biik. Yan po ang tinatawag na scrotal hernia mga viewers. Ang hernia ay masakit, ayon sa eksperto, ang hernia ay masakit at kung minsan
ay namamaga, lalo na sa mga starter stage. Kaya ang baboy ay may tsansa na mawawalan ng gana kumain. Kaya nangyayari din na tumatamlay sila at nababansot. Yan ang dahilan kung bakit ang baboy na may hernia ay naiiwan sa kanilang paglaki kumpara sa kanyang mga kapatid. Okay, ulitin po natin ha. Ang baboy daw na mayroon pong hernia ay may tsansa po na naiiwan sila sa paglaki nila kumpara sa kanilang or sa kanyang mga kapatid dahil sa rason po na naaapektahan po ang kanyang gana sa pagkain. According po sa expert, yan po ang kanilang salaysay. So may mga nag-aalaga ng baboy na kapag po sa starter stage pataas ang edad sa baboy, na ang baboy na yan ay meron pong hernia, sila po ay ginagawa nila ay naghahanda na lang sila ng isang sakong uling, posporo, lighter at kawayan. So alam niyo na po ang ibig sabihin. May mga hog raisers po tayo na nag-decide po na kanila na lang pong nililitsyon ng baboy, no? Hindi naman lahat, pero itong aking baboy ngayon guys, linawin ko lang, dapat po kasi binubukod siya, no? Binubukod dapat ang baboy naman hernia. Pero ayon sa aking araw-araw, gabi-gabi na pagmamasid, pag-observe, pag-checking, ay hindi naman po ginaungad, hindi naman po ginalaruan sa kanyang mga kapatid ang kanyang bukol sa may pusod, yung ang kanya pong hernia. So, nag-decide ako na wag na lang po siyang ibukod ng ibang kulungan. Meron naman po sanang mapaglagyan sa kanya. Kaso nga lang, base nga po sa akin pong araw-araw na pag-observe sa kanya, ay hindi naman po nagkaroon ng problema dyan sa kanyang mga kapatid. And then malakas naman din po siyang kumain. So ito guys, ang dugtong paho ng eksperto, tandaan po natin mga baguhan dyan. Ang hernia sa pusod ay pwedeng hereditary or namamana po, o kaya maaari ding dahil sa infeksyon ng pusod. Gamot at pag-iwas ng hernia. Ayon sa pagsaliksik, wala pang gamot sa hernia, pero pwede ito dalhin sa veterinaryo o doktor sa mga hayop para maoperahan ito. Kung may sugat, dapat ito gamutin ng betadine araw-araw or kaya Combinix spray, oxytetracycline para makaiwas po sa infeksyon. Pinapayo rin ng mga eksperto na dapat ring mag-disinfect tayo sa sahig gamit ang Microban GT, Major D o ano pa mang pang-disinfeksyon sa ating kulungan bago ipanganak ang biik para mapuksa ang bakterya o viruses sa sahig na siyang dahilang magdudulot ng infeksyon sa sugat ng baboy. Isagawa rin ang proper umbilical cord dressing. Mag-iwan daw ng 1 inch na haba ng pusod bago ito putulin. Talian ng sinulid at lagyan po ng betadine or spray Combinix. Tahiin ang balat sa puwitan na pinag-alisan ng egg kung kinakailangan para po hindi bumaba ang itlog ng bagong kapon sa baboy. No? Yung bagong kapon na baboy I mean. Iwasang ma-stress ang baboy, ang biik, habulin. Iwasan din daw yan, no? Yung habulin. Paiyakin. Buhatin ang mga biik na bagong kapon para hindi lumusot ang bituka nito sa bagong alis na itlog mula sa abdominal pressure at sa pagsigaw ng biik. Yan daw po ang ating dapat iwasan ha mga kababayan. Siguraduhin na tama ang paraan ng pagkapon sa biik at gumamit ng betadine sa sugat niya. Kung sakaling magkaroon tayo ng obserbasyon na nakikita natin sa baboy natin na sila po ay nasasaktan, ito po, kontra masakit at infeksyon. Pwede bigyan ng premix antibiotic ang baboy tulad ng Amoxil, Vitracin Gold at Para-V powder. Guys, hindi po ako nagpo-promote sa ganitong klaseng mga gamot pero ayon sa eksperto, ito po ang kanilang sinabi, no? So bigyan sila ng Amoxil, Vitracin Gold at Para-V powder. At para po sa karagdagang mga impormasyon kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat igamot sa mga baboy na meron pong hernia at kung paano po ito maiiwasan, don't forget beginners to contact and ask your technician, your brand technician, yung mga veterinaryo dyan sa inyong lugar para po sa kanilang mga actual na assistance po para sa ikaganda po ng ating mga baboy na meron pong iba't ibang uri ng problema. So ngayon po guys, balik po tayo dito sa dagat po, ano? So ganun po pala guys ang ating gagawin, no? Kailangan po nating mag-ingat po sa pagputol ng pusod sa pagkapon. Dapat po meron tayong
hinahanda na betadine o kaya combinix spray o whatever na mga pangontra sa bakterya o kaya viruses para po maiwasan ang infeksyon, no? Tapos sumunod, ang hernia pala guys ay ayon sa eksperto nga ay namamana, no? Yung tinatawag na namamana po sa kanilang mga magulang, yung mga baboy na yan. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So guys, sana po meron tayong napulot ng munting idea dito po sa ating video ngayon. Kung ikaw po ay hindi pa ho nakapag-subscribe, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.